Ito ang tinig ng ating mga nagmamahal na mga Pilipino sa kanyang sariling bayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. At ito naman ang ating pakikipag-ugnayan sa mga minamahal nating mga kababayan. Ugnayan, pakinggan. Bilang paglilingkod sa bayan ng inyong abang Public service. second hour ng ating Saturday Live. ito po ang inyong Inside, puro-puro, opinion, and Saturday Live. at kagabay ang inyong abang lingkod, laging lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. The dynasty dominance and the danger of wealth and power in the hands of few. Sanhi ng extreme poverty ng ating mga mamamayang Pilipino. Diyan natin ifo-focus ang ating usapan ngayong araw na ito, mga kapitbahay. Ang pagiging dominante ng mga pamilyang may mga nasa ilalim ng dinastiya at ang panganib ng kayamanan at saka ng kapangyarihan sa kamay ng mga ito in connivance with billionaires and millionaires in the country. Na ngayon ay nakakita natin ang epekto sa extreme poverty, kahirapan ng marami sa ating mga mamamayang mga Pilipino. Hindi ho ito hausyaw, hindi ito bali-balita sa kanto, hindi ito marites. Ito ay sinusuportahan ng mga dokumento ng iba't ibang mga sangay ng international organizations, watchdogs, mga nagbabantay sa mga bansa sa daigdig. Why? Sabagat karamihan sa mga ito ay sinasandalan ng mga bansang itong naghihirap para makautang ng pera. World Bank, International Monetary Fund, nakasandal ang mga ito sa mga research organizations din ng daigdig. Ano ang tala na nakukuha natin? Especially from World Bank, for example. Ayon sa kanila, ang Pilipinas ay ika-15, number 15th sa 63 mga bansa sa daigdig na kung saan ay umiiral ang matinding kahirapan at saka ang hindi pagkakapantay-pantay ng mahirap at saka ng mayayaman. Inequality between the rich and the poor. Ang Pilipinas sa 63 mga bansa, ika-15 sa pinakang matitindi na mga may hirap na bansa. Yan ay 2025. World Bank, hindi pipitsugin na organisasyon. Ayon pa sa kanila, 72,500,000 na mga mamamayang Pilipino. Maging ang Pulse Asia ay kumpirmado ito sa kanilang survey. Sabi ng mga Pilipino, naghihirap po kami. 63% ng mga Filipinos, equivalent to 72,500,000 Filipinos of the 115 million Filipinos. Sabi nila, naghihirap po kami. Survey yan ng International Monetary Fund, ng World Bank, maging ng Pulse Asia sa Pilipinas. 72.5 million Filipinos kinukonsidera ang kanilang mga sarili na nasa hikahos na kalagayan. At hindi lamang yan. Sa bilang na yan, kalahati riyan, kalahati ng 72 million, that is about 36 million Filipinos, nasa sa tinatawag na poorest of the poor. Pinakang mahihirap, pinakang busabos na mga Pilipino. Ang kita ng ilan dito, hindi lalampas ng 200 pesos a day. 200 pesos a day, that's only about $3 a day.
karamihang 50% ng 72.5 million Filipinos ganyaan ang kinikita. Poorest of the poor. Sa madalit sabi, sa bawat 4 na Pilipino, factual numbers ito, sa bawat 4 na Pilipino, tatlo rito ay walang savings, walang naititira of all the 115 million Filipinos. Sa bawat 4 diyan, 3 walang naititira, walang naisasantabi, kapos sa kanilang pangangailangan. Yun ang kalagayan ng majority ng mga Filipinos. Now, ang title natin is The Dynasty Dominance and the Danger of Wealth and Power in the Hands of Few versus extreme poverty in the country. So nabanggit na natin, extreme poverty, yun ang lagay natin ngayon. So bakit? Bakit extreme poverty ng mga Pilipino? Nasabi ko na, dynasty dominance and the danger of wealth in the hands, wealth and power in the hands of few. Ano ang mga reports dito po sa panig ng mga mayayaman? Pakinggan ninyong maigi. Baka sakaling magising tayo. I urge you mga kababayan kong minamahal, i-share ninyo itong program natin ngayon. Lalo na doon sa mga bulag, pipi at bingi. At doon sa may mga intellectual pang natitira sa utak. Baka sakaling makagising tayo ng kaluluwa. Billionaires and political dynasties. Ito ang mga facts, mga kababayan ko. Sabi ng Oxfam report, ang Oxfam ay isang organisasyon na nananaliksik ng social standing and standards ng mga countries sa buong bansa. Sabi ng Oxfam report, sabi nila, etong mga bilyonaryo at mga political dynasties na nasa kapangyarihan ngayon dyan sa bansa, we are not talking of any country. We are talking of the Philippines. Factual reports na kung saan ay sinasandalan din ng mga financial institutions, ng International Monetary Fund, ng World Bank, at maging ng Chinese, ng Chinese banking institutions. Government yan. Binabantayan ng Pilipinas. Ano ang sabi dito sa mga reports nila? Yung mga bilyonaryo sa bansa, and sad to say, the great majority, 95% na mga bilyonaryo sa Pilipinas, mga Chinese-blooded. 95% ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, mga incheck. Ang tanging-tanging pure-blooded na Pilipino blood dyan, ang mga bilyar. Pakinggan natin itong mga reports na ito. Billionaires and the entrenched political dynasties in the country. Sa report ng Oxfam, sabi nila, they exert significant and often dominant control of the Philippine economy and politics. Bilyonaryo. In fact, ito po ang mga reports. Dahilan dito sa confusion, o sa fusion, I should say, dahilan sa fusion, pagsanib ng mga bilyonaryo at ng political power. Sabi ng Oxfam, 4,000 times likely na ang mga bilyonaryo na ito dyan sa bansa ay mayroong strong connivance with political dynasties upang magkamal ng limpak-limpak na yaman ng bansa. Dahilan dito, yung mga business interest nila at ang governance ng bansa ay nagsanib. May fusion, may pagsasanib yung business interest ng mga bilyonaryo na ito
At ang governance, meaning pulisiya, the policies of the government, kailangan magkatugma sa mga intereses ng mga negosyante na ito. In fact, ayon dito sa mga resulta ng kanilang research, marami sa mga bilyonaryo na ito sa bansa ang ginagamit ang mga political dynasties para sa kanilang mutual enrichment. Pareho silang magkakamal ng benepisyo upang maging bilyonaryo rin itong mga politiko na ito. In fact, nakikita naman natin na ang connivance na ito ng dalawang puwersa, the billionaires and the political dynasties, nakikita naman sa record. 2025, ito lamang na nakalipas na taon, 80% ng mga governors natin, meaning to say, meron tayong 82 gobernador sa Pilipinas, 66 diyan ay kontrolado o kaya mga miyembro ng political dynasty. Out of 82, 66 ang mga miyembro ng dynasty ang pamilya. Mga congressmen, meron tayong 318, 318 congressmen in the country. Sandamakmak ang binabayaran ni Juan de la Cruz. 318. Sandamakmak ang binabayaran ni Juan de la Cruz ng kalahating milyon buwan-buwan bawat isa. Pwera pa yan doon sa mga akap at kung ano-anong mga benepisyo. Out of 318 congressmen, 255,255 dyan, or 80% na mga congressmen natin, kontrolado o miyembro ng family dynasty. Sa mga senador, 24 ang senador natin. 18 yan, miyembro ng family dynasty. Mga alkalde, meron tayong 1,642 mayors in the country. 871 dyan or 53% ay nabibilang sa political dynasties. Ilan ang bilang ng political dynasty sa Pilipinas? 250. 250 ang political dynasty sa Pilipinas. Now, okay lang kung may mga political dynasties. Okay lang. Kung ang mga ito ay nabibigyan ng benepisyo ang taong bayan. But remember, sinabi ko sa inyo, ang mga political dynasties na ito at ang mga billionaire sa bansa ay merong connivance for mutual benefit. Magpamilyonaryo, magpayaman tayong pareho. Kailangan lamang magkasanib tayong dalawa. Alin ang mga notable political dynasties and billionaire sa Pilipinas na merong direktong say sa politika ng bansa? Unang-una, mga Villar. Kaya nga ba't sabi ko kanina, ang mga bilyonaryo na ito at saka ang mga political dynasties ay parang mga linta itong nagyayapusan. Bakit? Para maging milyonaryo. Lalong maging milyonaryo. At ito ay sa pagpapairal ng mga batas sa gobyerno. Tingnan ninyo ang mga Villar, for example. Well, we are not singling out the Villars. Example lamang ito. Sapagkat typical example itong mga babanggitin kong mga pamilya. Villar, for example. Ang mga Villar, ordinaryong mga mamamayan ito even before bago sila naging politician. Rags to riches ang istorya ng Villar. Pumasok si Fidel Ramos, naging porsigido sa real estate ng mga Villar. In fact, yung mga bentahan dyan ng mga properties ng gobyerno, military properties, napunta. Ang marami rito sa pamilya ng Villar. Now, bakit naging prominente ang Villar? Sa una, kumabit sa politika. Ikalawa, pumasok sa politika.
Matakay mo, yung tatay, congressman, senador, yung asawa, congressman, senador, yung mga anak, senador, congressman. Lahat ng mga ito ay nasa linya ng real estate. Kaya halos lahat ng mga properties dyan sa Las Piñas, pag-aari na nila. Villar. And then, by the way, mga Villar, ito ay kumapit ng husto sa Nationalista Party. At tandaan ninyo mga grupo ng mga Nationalista Party, kasama na riyan si Mr. Villar Ramos. And then ang ikalawang pamilya, Enrique Zubel. Enrique Zubel and family. Ano ang koneksyon ng mga Zubel sa political party sa Pilipinas? Well, hawak ng grupo ni Mr. Enrique Zubel ang Kongreso sa magitan ng kontrol ng National Unity Party or NUP. Tandaan ninyo, Villar is Nationalista Party, mga Zubel, NUP, National Unity Party. Ito ang may kontrol ngayon ng Kongreso. Ramon Ang. Kahit na naman ninyo, kung titingnan nyo maigi, lahat ng ito nasa real estate, ha? Tandaan ninyo maigi. Villar, Zubel, Ang. Nasa real estate at saka service industries. Service industries. Pare-pareho sila. Pare-pareho. Ramon Ang. Siya ang may-ari, hindi may-ari, kundi siya ang may-ari ng San Miguel Corporation, pero siya ang may control at may influensya sa National People's Coalition or NPC. National People's Coalition. Sa madalit sabi, bilang may influensya sa National People's Coalition, a political party, like Enrique Zubel na may control sa National Unity Party or Villar family ng Nationalista Party, ang fusion ng mga bilyonaryo sa politika matindi. At dahilan dito, meron silang influence of power. Nabanggit ko kanina na halos pare-pareho ang mga negosyo ng mga ito. Real estate, development, service-oriented industries. Kaya, kung mapapansin ninyo, ang epekto ng kontrol ng mga bilyonaryo na ito sa politika, tatlo lamang ito sa marami. Dahilan sa kontrol ng mga ito sa politika at may say sila sa politika, ang mga polisiya ng gobyerno hindi ninyo napapansin, corporate-oriented ang mga batas na nabubuo sa Kongreso at ipinaiiral ng gobyerno. Corporate-driven, sabi ng Ibon Foundation. Yung mga bilyonaryo may kontrol sa politika, may kontrol sa Kongreso, may kontrol sa hudikatura, may kontrol sa administratibo. Madidikta nila, ito ang mga batas natin, ha? Ito ang mga dapat ninyong pairaling mga batas. Lahat may kaugnayan sa service-oriented industries ng bansa. May alam ba kayo dito sa tatlong ito? Tatlo lamang muna ang pag-uusapan natin. Mga Villar, mga Razon, mga Ang. May alam ba kayo rito na sila'y mga may pag-aari ng mga agricultural organizations or industries? O kaya manufacturing dito sa mga ito? Well, liban sa San Miguel. Pero lahat ng mga ito service-oriented. Lahat ng mga ito ay mga import-oriented. Lahat ng mga ito real estate-oriented. Corporate-driven. Ayon sa Ibon Foundation. Ito pong Ibon Foundation na ito ay nakabase ito dyan sa Pilipinas. At ito ay itinatag noong 1978 upang manmanan, magsagawa ng research, magsagawa ng studies, magbigay ng mga panukala sa informasyon at edukasyon para sa kaisusulong
ng total progreso ng bansa. Kaya lamang, ito ang kanilang findings. Dahilan sa influensya ng mga bilyonaryo sa policy-making body ng country, ng bansa. Nakatuon sa mga negosyo nila ang mga panukala. Kahit ninyo, tingnan niyo, service-oriented tayo. Kaya yung mga BPO, service-oriented yan, diyan sa Pilipinas, yun ang kanilang isinusulong. Bakit? Sa baka yayaman sila riyan. Yung mga empleyado na kukunin, saan nandoon? Sa mga gusali na kanilang itinayo. So yung pera, nakakonfine sa kanilang bulsa. Service-oriented. Pagkatapos wala tayo ng manufacturing. Instead of manufacturing focus ng gobyerno, import ang focus ng gobyerno. Bakit? Sabagat sa manufacturing, baka magkaroon pa kayo ng bulilyaso baka malugi pa. Pero kung ang mga products na ibibigay at ibibenta sa Pilipinas ay buo na, walang talo. Walang risk. Billionaires. Service-oriented. Import-oriented. Wala ang manufacturing. Kaya yung mga dating ipinamamayagpag ng Pilipinas, Abaca byproducts and Abaca products, manufacturing. Sugar plantation, its products and byproducts. Yun ang mga number one na mga export ng Pilipinas nung araw. Sabagat sobra sa konsumpsyong lokal ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, Pearl of the Orient. During those days, export ang focus ng pera ng Pilipinas. Ngayon ay import. Bakit? Kontrolado ng mga bilyonaryo, mga negosyante ang politika sa bansa sa pakikipag-connive ng mga political dynasty sa bansa. And therefore, the policies of the government are all corporate-oriented. Import. Meron tayo nung araw ng mga factory ng sasakyan riyan. Wala na ngayon. Import na lang tayo sa China. Kumuha na lang tayo ng mga finished products. Meron pa tayong tsansa na mag-smuggle papasok ng Pilipinas. Kagaya ng mga balitang ibinigay ko sa inyo kanina lamang. Unang oras natin, mga importasyon, mga factory, mga imports ng mga smuggled products sa Pilipinas. Kaya ito pong mga control na ito dyan sa Pilipinas ay matindi sa issue ng conflict of interest. Kontrol ng tatlong mga dambuhalang mga bilyonaryo dyan sa atin. Marami pang iba. As I've said, tatlo lamang itong halimbawa. There are 10, 20 richest people in the country. 99% dyan may dayuhan Chinese. Bakit? Service-oriented tayo Import-oriented tayo Wala tayong mga politikong nakaupo riyan na tumitingin sa benepisyo ng manufacturing. Wala tayong mga politiko na kontrolado ng dynasties na ang paningin sa export ay mas maganda kaysa sa import. Conflict of interest. Kaya nakita naman ninyo. Makita ninyo ang disparity, ang inequality ng yaman ng Metro Manila at ng mga probinsya sa conflict of interest na ito. Sabi ko na nga kanina, Enrique Razon, Manuel Villar, Ramon Ang, lahat ng mga ito involved sa real estate. Kaya nakita naman ninyo yung mga dating mga sakahan sa Las Piñas, wala nang sakahan. Puro na ito mga subdivisions. Trademark Villar, Metro Manila, mga nagtataas sa mga gusali, dating kampo militar, ngayon ay Fort BGC na. Ano nangyari?
wala na. Bakit? Sapagat yung conflict of interest umiral ng husto. Lahat ng mga bilyonaryong ito sa bansa ay mga involved sa real estate. Kaya patayo tayo ng mga high-rise buildings sapagat kikita tayo. Import tayo ng mga bisita galing sa China, may mga titira sa mga buildings natin na ito. Conflict of interest. Kontrolado ang negosyo sa Pilipinas ng mga taong ito sa connivance, pagsasanib ng puwersa ng mga bilyonaryo at ng mga family dynasties sa bansa. Tingnan ninyo itong record na ito na nakuha natin from World Bank. Ayon sa kanila, ang mga korporasyon ng mga pinakang mayayaman, bilyonaryo sa Pilipinas, ay may tendensya na isulong ang mga service-oriented industries na ito, kagaya ng telecommunications, real estate, financing, samantalang hindi nila iniintindi, sinasantabi, yung mga nakaugalian ng mayayaman na sources ng bansa. Agrikultura, for example, kasama ang fishing diyan. Kaya ngayon, tahimik, may narinig na ba kayo mga Chinese businessmen na bumabanat sa China sa pangingisda sa palibot ng mga islands ng Pilipinas, West Philippine Sea, Pacific Ocean, na pinapasok ng mga daan-daan na mga mangingisdang incheck? May narinig ba kayo sa panig na mga Chinese billionaires na ito na magreklamo laban sa kanilang kadugo? Wala. Sa kabila ng katotohanan na ang Pilipinas mayaman sa ani ng karagatan, isa sa pinakang dapat na magaling na source of export ng Pilipinas, ang mga yamang dagat. Wala tayo. Nag-iimporta tayo ng galunggong galing sa China. Sabagat mas kikita itong mga incheck na ito na ang kanilang loyalty ay wala sa Pilipinas, kundi sa kanilang negosyong bilyonaryo. Kaya instead na tayo ay palaguin ang fishing industry sa bansa, wala ni isa. Ang mahalaga, may importasyon tayo ng galunggong galing sa mainland China. Yan ay hindi chismis, conflict of interest. Sabi ng Transparency International, sabi ng World Bank, conflict of interest. Kaya wala ni isa sa mga negosyante na ito ang may focus sa manufacturing o kaya sa agricultural industry ng bansa. Sabi nga nitong Ibon, not coincidentally, the exact same period that billionaires had soaring profits was also when they had larger shares of the Senate, the House, and the governorship in the country. Sa madalit sabi, merong tala, may ebidensya na ang pagyaman nitong mga politiko na ito, na mga bilyonaryo na ito, ay kaakibat, kasabay ng pagdami ng kanilang mga cohorts, ng kanilang mga kaalyado sa family dynasty na nangungulapol sa Senado, sa Kongreso, sa governorship level, at maging sa local government. Conflict of interest. Ito ang record po na nakita natin dito. Sabi dito sa record ng World Bank, ang mga mayayaman, corporations of the richest Filipinos tend to pursue service-oriented industries instead of enriching the richness of their agricultural
industry and manufacturing industry. Sabi pa rito gusto nila nitong mga service sa unang-una, mayaman sila sa mga importasyon ng dolyar. Ikalawa, ang service-oriented na mga empleyado ay hindi nila problema sapagat pinasasahod lamang nila ito. Tingnan ninyo ang katotohanan dito. Record of 2025. Ang service-oriented, bagaman totoo na tumaas ang employment numbers ng 50% ng employment. Kaya lamang ang masaklap dito, sabagat ang service-oriented ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod. Ang daily wage lamang nitong mga ito sa service-oriented, sabi ng World Bank, ay umaabot lamang ng 470 pesos a day. Service-oriented. 470 pesos a day. Bawat tao na pinasasahod nila. Na ito ay mababa kung ang mga pasahod na ito ay ikukumpara sa international standard. Kaya ang Pilipinas, sabi ng World Bank, ang kanilang inequality between the rich and the poor is so prominent. Masyadong matingkad. Sabagat may mga employo nga, underpaid naman. Kaya yung mga mayayaman, lalong nagiging mayayaman, yung mga may hirap, lalong naghihirap. Manufacturing, sabi dito sa records nila, pinabayaan ng husto ng gobyerno ng Pilipinas ang manufacturing, pinabayaan ng husto ng Pilipinas ang agrikultura. In fact, makikita ito sa national gross income ng bansa. GDP, Gross Domestic Product ng Pilipinas. Sabi rito, ang manufacturing ay napakababa in terms kung magkakano ang kinikita nito sa total GDP or Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ang manufacturing sa Pilipinas, 17% lamang. Kumbaga sa 100, 17 lamang dito ang manufacturing na pinagkakakitaan ng bansa. Sa 117 lamang. 17%. Ang agrikultura mas lalong grabe. Agrikultura kasama riyan ang fisheries o pangingisda. Agrikultura 7% lamang sa 100. Nakita ng Pilipinas, kunyari ako si Juan de la Cruz, kumayod ako, gumawa ko ng kung ano-ano. Ang kita ko sa isang taon, 100 pesos. Sa 100 pesos na yan, ang galing sa agrikultura o pananim ay 7 lamang. Ganyaan ang disparity. Kaya yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, na napabayaan ng gobyerno dahilan sa connivance ng billionaires at ng mga family dynasties, pinabayaan ng husto. Naalala ko tuloy, dyan sa Tarlac at saka sa Camarines Sur, pinabayaan na nga yung mga mangingisda, pinabayaan na yung mga magsasaka, ninakawan pa ng lupa. Sino ang magnanakaw ng lupa? Mga bilyonaryo na mga family dynasties. Yun ang kaso, riyan sa Tarlac. Na isinailalim daw ng kung ano-anong mga palusot ng gobyerno. Yun din na nangyari riyan sa Camarines Sur. Inamin na ng mga Villafuerte na kanila yung 1,000 hektarya na binakuran sa Siruma. Bilyonaryong mga political dynasties. Kaya no wonder, lupang agrikultura dyan sa Camarines Sur, sabi ng World Bank, 7% lang ang contribution ng agrikultura
sa gross domestic product ng Pilipinas. No wonder na 7% lang kasi maging dyan sa Siruma, ninakaw na yung lupa. 1,000 hectares na ninakaw, kinamkam. Sabi ng mga Villapuerte, legal naman nilang nakuha. Nasa puder, nasa kapangyarihan ka. Pagkatapos alisan mo ng titulo itong mga maliliit na mga magsasaka. Yun ang problema ng milyonaryo, bilyonaryong mga political dynasties. Hindi lamang yan. Ito pong mga ganitong uri na mga pagnanakaw sa mga mahihirap. Ang ilan dito dahilan sa service-oriented economy ng bansa natin. Kaya, grabe ang paghihikahos ng mga Pilipino. Nakakaiyak tingnan ang numero na ito. The service-oriented economy in the Philippines and the unjust wages have contributed to the poverty-consuming Filipinos. Report yan. Matatag ang English na yan. Hindi akin ang English na yan eh. Dokumentado ang English na yan eh. Sabi ng World Bank, the Philippines ranks 15th as the most unequal of 63 countries in the world. And poverty and inequality. Ang hindi pagkakapatas ng numero ng mayaman at saka ng mahirap. Sabi ng World Bank, 15 sa 63 bansa na kanilang minamanmanan ang grabe ang kahirapan, poverty, at ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Because the millionaires and the billionaires in partnership with political dynasties are conniving upang pagnakawan ng taong bayan. 2025, 63% of Filipinos, that is 72,500,000 Filipinos ang mga naghihirap sa bansa. 3 out of 4 Filipinos walang maitabi na pera. Kulang pa. Mismong Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsabi nito. On the record sa kanila. Bangko Sentral ng Pilipinas. Mismong kapangyarihan ng gobyerno ang nagsasabi na ang mga Pilipino sa kahirapan ito, 72,500,000 Filipinos of 115 millions, nasa average, mahirap at pinakang mahirap pa sa mga mahirap na daga. Central Bank of the Philippines. Pagkatapos yung mga magagaling nating mga politiko, sabi nila, teka, para mabawas-bawasan itong kontrol ng mga milyonaryo, bilyonaryo at political dynasty, kailangan magtatag tayo ng party list. Party list. Walang partido. Talagang ang adikay nito ay tulungan ang sektor ng mga mamamayan na maiahon sa kahirapan. Yun ang original purpose ng party list. Tingnan ninyo ang mga namumuno ngayon sa mga party list organizations. Sino-sino. Hinayjak ng mga bilyonaryo, hinayjak ng mga politiko ang party list. Kaya umabot tayo sa 316 na mga congressmen. Party list. Walang partido. Ang adikay na ay para sa mga mamamayang naghihirap. Ninakaw ng mga bilyonaryo, ninakaw ng mga political dynasties ang party list system na ito. Pag hindi ka naman talaga naalala ko tuloy yung si Congressman, anong pangalan noon, Romero, Michael Romero, I think. Pacman, Pacman ang kanyang party list. Sino si Mr. Romero? Bilyonaryo.
Kaya, eto pong lagay natin dyan sa Pilipinas ngayon. Ang epekto ng connivance or partnership between billionaires and political dynasties. Pag itong tatag ng pagsasama ng dalawa na ito, nawala na yung tinatawag nating accountability. Wala na. Sino pa ang maghahantad ng katotohanan riyan? Sa mga gumagawa ng batas, miyembro ng dynastiya. Mga bilyonaryo, nagpayaman na sa pwesto. Dumulog ka sa Department of Justice, kontrolado sila ng mga politiko. Gusto mo bang matanggal sa serbisyo? Huwag mo kaming paginitan, tanggal ka sa serbisyo. Maging Supreme Court? Meron bang kalayaan ng Supreme Court? I don't think so. Kaya hindi natin masisisi kayong mga bulag, pipi at bingi na sumasalungat sa paghawak ng ICC sa isyo ni Rodrigo Duterte. Tunay nga kayong bulag, pipi at bingi. Sabagat walang katarungang makukuha itong mga pinatay na ito sa extrajudicial killing diyan sa bansa. Consider our issue today. Partnership between the billionaires and then the family dynasties in the country. Walang accountability riyan. Walang transparency riyan. Kung diyan sa Pilipinas ang si Duterte ay hinusgahan, ay wala kayong maaasahan. Baka kayo pa ang mabitay riyan, kayong mga nagrereklamo. There is no accountability, pure and simple, in the country. Yung persistence ng poverty, yes, totoo. Marami ng prueba. Transparency International, World Bank, International Monetary Fund. Ito pang mga anong tawag nito? Etong Oxfam, maging ibon. Meron pang palaka eh. Lahat ng mga surveys na ito ay nagpapakita ng katotohanan. There is a persistence of poverty in the country because of the supremacy of alliance and partnership between the billionaires and the family dynasty in the country. Yan, sabi ng Oxfam, international organization ito. Oxfam, binubuo ng 21 international organizations na kung saan ay nagbabantay sa kalusugan, katinuhan ng mga bansa sa daigdig. 79 countries ang involved dito sa Oxfam na ito. Ang sabi nila, ang Pilipinas ay isa sa mga nakaririmarem na pagpapairal ng political dynasties at ang pagpapairal ng mga bilyonaryo na magpatakbo ng gobyerno ng bansa. Kaya kayong mga may hirap, not unless na mawala ang mga political dynasties riyan, kayong mga may hirap na may sapat na talino, nag-aral, matino ang kaisipan, straightforward, malinis ang pangalan, wala kayong pag-asa. Wala kayong pag-asa. Unless na mabago ang sistema ng dynasty sa bansa, ng connivance with the billionaires na may control sa ekonomiya ng bansa, wala kayong pag-asa. Yun lamang na kumandidato kayo. Kung kayo ay walang clout sa mga billionaires na ito, by the way, may nakalimutan akong isa kanina. Aside doon sa tatlo na mga binanggit kong halimbawa natin, mga pamilya ng mga Enrique Razon, Ramon Ang, Manny Villar, may nakalimutan akong isa. The most influential sa Pilipinas ngayon. In connivance with billionaire Chinese and political dynasties like the Dutertes, may isa pang makapangyarihan diyan sa Pilipinas
na ngayon ay ultra-active sa kanilang kampanya na pabagsakin ng Pilipinas. Diyan ang Chinese Communist Party. Nakalimutan kong idagdag. 4 sila na yumayanig sa hinaharap ng bansa. In fact, sa kasalukuyan, naalala ko lamang ito dahilan sa yung mga may hirap na binanggit kung walang pag-asang maging leader sa bansa. Kung wala kang pera, hindi ka makalulusot. Ang kalaban mo ay fully supported financially ng mga bilyonaryo and family dynasties. Plus, the material, the propaganda, and the political support ng Chinese Communist Party diyan sa anti-government organizations diyan sa Pilipinas. Kaya kung may pera ka man na magagasto sa eleksyon, 2028, baka hindi ka rin makalusot pa. Sa bakat yung mga machines na gagamitin ninyo, baka yan may virus galing sa Chinese Communist Party. Remember yung lumabas na issue ngayon sa machine? Inalis yung machine na ginagamit na luma. I cannot remember the new name. Ginamit itong machine na yung pala, ang machine na ito, yung vote counting machine, ang pera nito, kapitalisasyon nito, malaking chunk nito, ay galing sa mga diskaya. Galing sa mga diskaya. Kaya malakas ang loob na kumandidato noon si Sara Diskaya sa Pasig. Sabagat kanila palang kontrolado yung mga machine na ginamit. Sabi ni Sara, inalis ko na yung kapital namin dyan. Maniniwala ba kayo sa mga labi na binibitawan ni Sara Diskaya? Walang credibility ito. And now, ang inyong representative, kadre ng Chinese Communist Party, nung isang araw ay naghayag na kaagad, I want to be the President of the Philippines. Malakas ang loob. Almost 2 years from election time, Sara Duterte, malakas ang loob na naghayag na gusto niyang maging presidente. Bakit malakas ang loob? Meron siyang political dynasty. Meron siyang bilyon. Huwag na natin banggitin yung mga confidential at intelligence fund. Sabi ng pamilya, mga pobre kami, ala kaming ganyang pera. Paano mo mababayaran si Kaufman ng 150 million a month kung wala kang pera? 150 million legal fees ng kanilang defense sa ICC ni Rodrigo Duterte kung wala kang pera. 150 million a month. Di ba kayo nagtataka kung mapagkakatiwalaan ba ang mga labi nitong mga ito? So ano ang ating dapat gawin, mga kababayan kong minamahal? Ano ang ating mga dapat na gawin? Nakita ninyo at nalaman ninyo ang mga katotohanan. Kailangan unang-una, isulong natin, magkaisa tayo, anuman ang adikay natin sa buhay, labanan natin ang political dynasty. Isang matibay na unang step, first step, concentration of power within a small number of interconnected families. Ito ang nag-uusbong ng walang limitin na kapangyarihan, lalo pa kapag ito ay sinaniban ng mga bilyonaryo diyan sa bansa. Dismantle and close the political dynasty system in the country. Kailangan lamang maging transparent tayo. Pangalawa, kaya lamang we cannot achieve transparency in the operations of the government unless na mabuwag ang political dynasty. Kung managumpay ang mga Pilipinong buwagin ng political dynasty, yung mga clout, mga partners nilang mga billionaires
na may mga maiitim na budhe. Pinagdidiinan natin yan. There are so many billionaires na good-hearted. Pero yung mga partners ng mga dynasties na ito, nakasisiguro ako na mga itim ang kaluluwa ng mga bilyonaryo na ito. Pag-ianay na nagumpay ang mga Pilipinong mawala sa sistema, then we can achieve transparency. Then we can focus on infrastructure in the country, manufacturing in the country, export in the country. Meron tayong pag-asa. Naandyan ang Estados Unidos, naandyan ang European Union na pwede nating fairly patas na makaugnay sa negosyo. Unlike sa China, na ang pulisiya nito ay puro kabig at ang mga sinasabi nito ay puro kasinungalingan. Therefore, the crucial actor in Philippine democracy, ang pinakang krusyal, pinakang importanteng aktor, bida, diyan sa demokrasya ng Pilipinas, ay makukuha natin sa isang malinis na halalan. Kung wala ang mga political dynasty, tanggalin din itong mga party list na ito sapagkat ito ay inamag na, nakulapula na ng mga tarantadong miyembro ng political dynasties at ng milyonaryo at mga bilyonaryo na nagpapatakbo sa sistema ng gobyerno diyan sa Pilipinas. Kailangan lamang ang matibay na paninindigan ng bawat Pilipino. Kailangan ay una malusutan natin na maipasa ang anti-dynasty law. Kailangan ay mabigyan ng kapangyarihan ng matindi ang mga anti-graft bodies na ito. Kagaya ng ombudsman halimbawa, kailangan independyente, walang kamay ng politiko na nakadawdaw dito sa mga anti-graft bodies na ito ng bansa. Ang Supreme Court, kailangan maalis sa kamay ng politika. Sabagat iyan ay kakutsaba kapag ang majority ng mga ito ay galing sa kamay ng isang politiko. At kailangan, naandyan ang ating social services, pero kailangan mangibabaw ang agrikultura, ang export ng bansa. Diyan lamang magiging nakatayo ng solido ang paninindigan ng ating pamamahala diyan sa Pilipinas. Sana magising tayo mga kapitbahay, sana matuto tayo. Naandyan nakabadya ang matindi at lumalakas na kampanya, disinformation, misinformation ng mga galamay, ng mga super rich, na mga bilyonaryo, ng mga political dynasties na nagbibigay ng lusaw sa katotohanan na kinakaharap ng mga Pilipino. Kailangan ay maging matibay ang ating bawat mamamayan. Kailangan maging matatag ang paninindigan. At kailangan magising tayo sa katotohanan. Yan ang ating views in the news. Dito sa ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At ito po ang inyong abang lingkod para lamang sa katotohanan sa Bayang Pilipino. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang puso natin, dapat ang puso natin. Puso ko sa bayan ko. Sapagat ang tinig natin ay tinig ng ating mga kabayang Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ugaliin natin ang pagkakaroon ng matinding ugnayan. Ugnayan, pakinggan. Ilang paglilingkod natin sa sambayanang Pilipino. Public service.
Tuwing Sabado, dito lamang yan sa ating... Saturday Live! Sabi ni paring Bebs Inocencio, 72